Magandang araw po, Kap. Kami po ay galing sa Isabela State University, mga 4th year student. At nandito po kami ngayon upang manaliksik ng mga karaniwang alitan dito po sa loob ng inyong barangay. At paano nyo po ito nare-resolba? May mga hinanda po kaming katanungan. So, maaari po bang ikwento ninyo kung ano yung tungkulin ng barangay sa pagresolba ng mga alitan o dispute po? Bali sa parte ko bilang punong barangay at ama ng barangay Soyong, ako mag-mediate sa lahat ng alitan ng mga kabarangay ko. At I must see to it na within, sa level ko pa lang, maayos na dito sa barangay. Gaano kadalas po ang inyong pagharap sa mga ganitong kaso po sa inyong barangay? Sa isang linggo, pag nag-schedule kami, well, ang ginagawa kasi namin, every TTH lang ako nag-aharap. Maharap sa mga pagdinig sa mga alitan ng mga kabarangayan ko. Pero minsan, kalimitan yan, Monday, maghapon. Meron yung, may kwento ko lang, meron yung time na 8 na kaso sa isang araw. Tinapos ko, nag-start ako ng 8:30, tapos natapos ako ng 2 o'clock. Ano po ang karaniwang uri ng mga dispute na dinadala sa inyong ng mga residente po dito? Land dispute. Unang-una yan. Sa mga magkakamag-anak, yan ang pinaka main ng away nila. Tapos yung mga away magkakaibigan pag may alak. Tapos yung dahil sa pera, kaya nagkakaroon sila ng alitan dahil sa pera. Ano po ang unang hakbang na ginagawa ninyo kapag may reklamo o alitan na inihahain sa barangay mo? Siyempre, unang-una natin ginagawa, papakinggan natin bawat panig. Kung maririnig natin yung panig ni complainant at panig ni respondent, saka ko sila advisean kung ano dapat gawin. Sabi ko nga, dito sa barangay kasi, bali akong tumatayong ama ng barangay, inaayos ko yung mga anak ko. Para sa ganun, hindi na sila mag-aaway. Kasi, alam mo, pag nagkakasundo, diyan mag-uumpisa ang pagkakaisa ng barangay. Paano nyo po sinisiguro na patas po ang proseso o pagdinig po sa magkaibang panig? Siyempre, sa akin kasi hindi uso yung kamag-anak ka man, kapatid ka man, magulang ka man, kapilido man kita, pag magkamali ka, doon lang ako magbabase. Kung sino yung karapat-dapat na pakinggan at karapat-dapat na marinig yung panig niya, doon lang tayo. Alam mo kasi, wala ka rin mapapala. Pag kinampihan kita, halimbawa, siya kalaban mo, kakampihan kita, anong mapapala? Wala naman akong pakialam sa inyo, supposedly. Pero, ginagawa ko yung tungkulin ko bilang head ng lupon para maayos yung mga tao dito sa barangay. Sabi ko nga po, dahil sa pagkakasundo, nagkakaroon ng pagkakaisa. Gaano po kahalaga ang papel ng lupon tagapamayapa sa ganitong mga kaso? Napakahalaga. Alam mo, para tayong judge sa korte. Tayo nagbe-verdict, tayo yung may hawak kung ano yung mangyayari dun sa kaso. Pero sabi ko nga po, hindi ko papayagan na sa level ko pa lang, hindi pa maayos. Kasi pag umakyat tayo, gastos mo. Hanggang mawala lang ng parang bulan yung pinaghirapan natin. May mga pagkakataon po ba na hindi nagkakasundo ang mga panig? Ano po ang susunod na hakbang kapag ganun po yung Sa lupong pang barangay kasi, batas pang barangay, meron tayong 45 days na tinatawag na confrontation. Every 15 days, pag hindi nagkasundo sa unang pag-harap, pangalawa, 15 ulit. Pero pag hindi na nagkasundo, talagang ayaw na mag-harap. After ng 45 days, iatang na namin sa korte. Doon na sila magre-reconcile. Maraming ganun. Ayaw nila magpaayos dito, lalo magkakapatid, magkakamag-anak. Maraming ganun. Ayaw magpatalo ng bawat isa. Sa level ko pa lang, kaya-kaya na ayusin sa akin. Ano po ang mga karaniwang problema o hamon na nararanasan ninyo sa pag-ayos ng mga dispute? Pagka-emosyonal. Alam mo, pag humarap ka sa isang pamilya na halimbawa yung concern nila yung bata, nagiging emosyonal lahat. Pag nakaharap ka na, hindi mo na masabi kung ano ka. Ang nararamdaman mo na lang yung being pagka-ama. Kasi ako din, may mga anak din ako. Yung anak ko sa mga barangay, kahit abogado yung panganay ko, hindi ko rin
wari na siyempre nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pag mga bata na at matatanda, ang concern, doon na babasag yung pagka-emotional ko, doon na lumalabas. And yet, pagkatapos ng paghaharap, magkakaintindihan sila dahil doon sa pagpapaliwanag sa kanila kung bakit natin kailangan ayusin. Samantalang yung bata, halimbawa, wala namang kaalam-alam sa pinag-aawayan nila. So, paano po ninyo i-handle kapag emotional o agresibo ang mga sangkot sa alitan? Sa akin, sa level ko, hindi sila umuulan. Kahit gaano katapang mo pag ako nagsalita sa harapan nila, tumitigil sila. Ibahin nila yung kagaguhan nila sa labas, ibahin din nila yung galit ko pag ako nagalit. Awa ng Diyos, naayos ko sila. Walang sumisigaw, tahimik lang silang nag-uusap dito. Next po. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ninyo upang maiwasan na maulit ang parehong uri ng dispute dito po sa loob ng... Yun na pong sinasabi, katulad nung katanungan kanina. Sa parte ko, pinaparamdam ko sa kanila na may halaga sila sa barangay. May patutunguhan sila sa barangay. Sabi ko nga po, being ama ng barangay, na ama nila, not biological lang. Pero pinaparamdam ko sa kanila dapat sa mga anak ko, nagkakaintindihan tayo. Kasi isang pamilya tayo sa barangay. Doon, nababasag yung galit nila, nagkakasundo naman sila. Alitan, suntukan, mga ganyan. Sabi ko, kung gusto niya talaga ng gulo, lipat tayo ng ibang barangay. Doon tayo maghanap. Doon tayo magkakasama. Di ba? Halimbawa, may bagyo. Nagkataon na ikaw ang nahihirapan, magkaaway kayo. Sino magtutulungan? Kung hindi natin ayusin yung problema. Dapat magtutulungan, sabi ko nga, pagkakaisa. Magkakasundo, pagkakaisa. Sa inyong karanasan po, ano po ang mga ginagawa nyo or pinaka-best practices nyo para po maayos ang isang dispute sa barangay? Ang best practices na ginagawa ko dito manalig, magsimba, at saka community involvement. Lahat ng programa ng barangay, tinatawag ko sila kahit pinakamalaki, pinakamaliit na nilalang na tao dito. Mayaman man o mahirap. Lagi namin ipinaparamdam sa kanila na importante sila sa bawat galang ng barangay. Kasi hindi po mabubuo ang isang barangay kung walang taong nagbubuo na pagsisilbihan po namin. Yun po yung the best na ginagawa ko. Maraming salamat po sa katanungan po namin. Maraming salamat din dahil dito na-emphasize ko yung gusto ko rin sabihin sa mga tao. Sana sa ibang barangay kasi magkakaiba kami ng estilo, magkakaiba ng level of knowledge. Pero hindi ko naman sila kinukumpara sa akin kasi sabi ko nga sa inyo, pinipilit ko nagkakasundo ang lahat para sa isang maligaya, masigla at kapakinabang na tao dito sa barangay. At saka pag may pagkakasundo nga, di ba? Paulit-ulit kong sinasabi ito, merong pagkakaisa. Sabi nga nila, if you are a good leader, you'll start. They will follow. Yun lang. Thank you po. One for all for one. Gawing bisyo ang magserbisyo.